Sir, hindi ko na po kaya. Aalis na po ako dito. Nakakatakot na po yung mga ginagawa ni Sir Jordan. Sir, pasensya na po talaga. Anang babaeng tagapangalaga ng isang binatang mafia boss na si Enrico Jordan Mariano. Sabay takbo palabas ng mansyon. Si Jordan ay ulila na sa kanyang amang mafia boss. At ang kanyang tanging nagiging sandalan ngayon ay ang kanyang inang si Geraldine. Napailing na lamang ang butler ni Jordan na si Leon. Ano na naman kaya ang ginawa niyang master? Sa bago niyang tagapangalaga. Bagong hard na yaya lang yun ah. Hay nako, wala na talagang gustong mag-alaga sa iyang master ko. Bakit naman kasi napakasama na ugali? Sino ba naman na magtatagal sa ganun na pagtrato niya sa mga tao? Napabuntong hininga na lang si Leon habang iniisip ang posibleng nangyari. Pupunta na sana ang kusina si Leon para kumuha ng maiinom nang bigla siyang makarinig ng malakas na boses mula sa taas ng mansyon. Leon! Leon, ano ba? Halika nga dito, dalian mo! Ang lalaking sumigaw, walang iba kundi si Jordan. Dali-daling umakyat si Leon sa ikalawang palapag ng mansyon para tignan ang kalagayan ng kanyang young master. Pagkarating niya roon, nakita niyang hindi makaangat mula sa bathtub si Jordan. Iangat mo ako dito. Bilis! Papatayin ko yung babaeng yan. Binobosohan niya ako. Nasaan na yung katulong na yan? Sabihin mo sa akin at na mapagbayaran niyang pamboboso sa akin. Nang gagalaiting sabi ni Jordan habang tinutulungan siya ni Leon na makaahon sa bathtub. Nang makaahon na si Jordan, agad niyang binanlawan ang kanyang sarili at dali-daling nagbihis. At habang nagbibihis, pinaalalahanan siya ni Leon. Yang master, huwag niyo po siyang sundan, nakaalis na po siya. Kumalma lang ho kayo, wala na po siya rito. Kalmadong sabi ni Leon sa young master. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Jordan nang dahil sa sinabi ng kanyang butler. Kay Leon lang siya nakikinig. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Jordan para pakalbahin ang kanyang sarili. Huwag ka nang kukuha ng ganung mga tao. Ayoko ng mga bastos sa tao. Imbis na maganda ang mood ko, pumangit na naman, lintik na babaeng yan. Kalma lang po. Kukuha na lang tayo ng bagong personal assistant nyo. Siguraduhin nyo lang na maganda ang background na kukunin nyo ah. Na ipapalit sa buwisit ng babaeng yan. Maliwanag? Maliwanag yung master. Good. Siya nga pala, nasan si mommy? Nasa isang kliyente siya. May mga pinag-uusapan lang naman sila patungkol sa negosyo. Wala na ba siyang ibang appointments? Meron po yata yung master. Pero gusto niya muna na nagpapakabisi sa trabaho ngayon. Parang hindi niyo naman ho kilala ang nanay niyo. Kahit nung bata pa po kayo, lagi na pong busy si Ma'am Geraldine. Yun nga po ang ikinakatampo niya sa kanya, hindi ba? Lagi naman siyang ganun eh. Wala na siyang time para sa akin na anak niya. Hindi ko nga alam kung ba't nagpapakababad siya sa trabaho. Kung pwede naman tawagin niya ako para matulungan ko siya. Hayaan niyo na ho muna siya. Baka hindi pa rin siya makausad sa pagkawala ng inyong ama. Pero hindi naman dapat ganun ang gawin niya, hindi ba? Pati sa akin nawawala na siya ng oras nang dahil sa pagiging abala niya sa trabaho. Hindi niya na nga ako maalagaan eh. Simula nung lumaki ako, ikaw na lang lagi ang inaasahan niya. At ang mga nagiging personal assistant ko, pati si Yaya Prising. Para lang alagaan at bantayan ako. Imbes na siya mag-alaga sa akin. Nagbabayad siya ng ibang tao para mag-aruga at mag-alaga sa akin. Bahala na nga siya sa buhay niya. Yung master, bago po kayo umalis, magbihis po muna kayo na maayos. Siya nga pala, pakisabi kay Yaya Prising, handa niya na ang pagbibihisan ko. Dali. Masusunod po yung master. Dali-daling nagtungo si Leon sa yaya ni Jordan para sabihin dito ang inutos ng kanyang alaga. Agad na bumalik si Leon sa tabi ng kanyang young master nang magawa niyang inuutos ito sa kanya. Habang stress si Jordan sa kanyang napakalaking mansyon, narito naman ang dalagang may kasalungat sa pag-uugali ni Jordan. Mama, okay lang ba mag-asawa na ako?
Tanong nitong dalagang nagngangalang Florence de Villa, ang apo ng kilalang retired na pulis. Nasa sala siya ngayon at nakaupo lamang sa sofa na naroon. Habang ang kanyang ina ay busy sa paghahanda ng pananghalian nila. Napairap na lamang ang kanyang ina sa kanyang anak. Ayoko pa magkaroon ng manugang, Florence. Unahin mo muna ang paghahanap buhay. Taray mo naman, ma. Magtatanong lang ako eh. Mag-isip ka na lang ng mapagkakakitaan. Hindi yung pag-aasawa ang iniisip mo. Wala ka pa nga may papakain kung sakaling magkakaanak kayo na mapapangasawa mo. Ano ipapakain mo? Bato? Mag-isip ka nga. Mama naman eh. Nagbibiro lang ho ako. Hindi pa naman ako mag-aasawa. Wala pa po akong balak, ma. Masyado pa akong bata para doon. Akala ko eh, tututuhanin mo na. Hindi naman kita pipigilan. Basta hindi mo iaasa sa amin ng papa mo ang pangtustos sa magiging apo namin. Mama naman, hindi pa nga po ako mag-aasawa, ayoko pa magkaanak. Sinasabi ko lang naman, anak. Baka kasi bigla mong maisipang makipagtanan eh. Si mama talaga? Hindi na mapiro. Joke nga lang po kasi yun. Kahit na ba joke lang, ang mahalaga, alam mo kung anong desisyon na pipiliin mo. Para sa huli, wala kang pagsisisihan. Masyado ka namang OA, ma. Kalma nga lang, ayoko po mag-asawa at wala ka pang magiging apo. O siya, tulungan mo na lang ako magluto ng pananghalian. Ma, ang aga pa masyado. 9:00 pa lang oh. Mamaya ka na mag-asikaso ng tanghalian. Gusto mo bang hapon na tayo mananghalian? Halika na, tulungan mo na ako dito. Oo na po, ito na po, tutulong na po ako. Bagsak ang balikat na pumunta sa kusina si Florence para tulungan ng kanyang ina. Pero agad ding nagbago ang kilos niya nang makarating siya sa kusina. Dahil alam niyang pagagalitan siya ng kanyang ina kapag nakikita siyang parang tinatamad na kumikilos. Nang makarating siya doon, agad siyang inabutan ng gagawin ng kanyang ina. Oh, itong sitaw ang atupagin mo. Dapat ay magkakasukat ang putol niyan, ha? Kapag masyado pang mahaba, putulin mo pa. Bungad ng ina ni Florence. Opo, ma. Tugon niya sa kanyang ina habang tumatango-tango pa siya. Sabay kuha sa lalagyan at nagsimula ng trabahuhin ang 2 bigkis ng mga sitaw. Nasa kalagitnaan ng paghahanda ng ulam ang mag-ina nang may maalala siya kaya napalingon naman siya sa kanyang ina. Ma, wala bang balita sa sinasabi ni Aling Maricar na trabaho sa Maynila? Ah, yun ba? Ang bilin sa akin ni Maring Maricar, pagsapit ng Lunes, dapat nakahanda ka na raw. Dahil isasama kanya papunta ng Maynila para sa trabahong sinasabi niya. Ang sabi pa niya sa trabahong papasukan mo, kailangan daw mahaba ang pasensya at pag-iintindi. Teka, kailan kayo huling nag-usap, ma? Kasi sa pagkakaalam ko, wala na dito si Aling Maricar. Bumalik na yata ng Maynila. Alam ko na yan. Naibalita na sa akin yan ni Maring Bentay. Napadaan kasi ako sa bahay nila noong isang araw. Ayun, inarang ako tapos sinabi niya yun sa akin. Yung alin, ma? Yung balita na bumalik na ng Maynila si Maricar. Galing talaga ng balita. Lumilipad na lang kung saan-saan kahit wala namang pakpak. Nang dahil yan sa mga chismosa. Ma, isa ka ba sa kanila? Ano isa sa kanila? Sila yung lumalapit sa akin para magkwento ng kung ano-ano. At isa pa, sa'yo ko lang din naman sinasabi yung mga sinasabi nila. Si mama, napaka-defensive. Nagtatanong lang naman ako eh. Aba malay ko ba, na simpleng sagot lang ang kailangan mo. Mas mainam na yung ganon kaysa magmukha akong chismosa sa paningin mo. Oo na, ma. Hindi ka na po chismosa. Pero ang OA nyo sa part na yun, ha. Simple lang naman yung tanong ko pero ang haba ng sagot nyo. Napaghahalataan tuloy kayo. Napaghahalataan ano? Napaghahalataan kayong katulad nila. Katulad ng mga chismos ng kapitbahay? Opo. Ikaw, loko ka talagang bata ka. Bilisan mo na nga dyan at na makapagluto na ako. Kung nagmamadali ka, edi sana ikaw na lang gumawa. Aba, sumasagot ka pa ha? Sabi niyo kasi madali lang. E dinadaldal niyo ako kaya natatagalan ako. Ikaw yung unang kumausap sa akin, tapos ako pa pagbibintangan mo ngayon? Kaya ka natatagalan? Akin na yung isang bigkis. Ako na magpuputol niyan, napakatagal mong kumilos. Ano, ganyan na lang ba kapag nagtrabaho ka sa Maynila? Kukupad-kupad ka?
Hindi pwedeng ganyan ang galawan mo kapag nagtrabaho ka na, Florence. Kaya ayus-ayusin mo yung galaw mo. Si Mama talaga, sadyang tinatamad lang po talaga ako ngayon kaya ako ganito. Bakit? Dadatan ka na ba ngayon? Di ko po alam Baka nga siguro magkakamens na ako. Kasi hindi pa ako dinadatan ngayong buwan eh. Anong araw na ba ngayon? Miyerkules na ba? Webes na po. Ayan kasi hindi tumitingin sa kalendaryo, panay pocketbooks ang tinitingnan. Yun na nga lang ang kasiyahan ko, Florence. Ano ba? Ang magandang gawin mo, ihanda mo na yan. At nag-asaran pa silang mag-ina. Mama, matagal na nawala yung best friend ko. At matagal ko na siyang hindi nakita. Alam mo, papaalam ako sa'yo para tumambay kina Rika ha? Oo na, sige na. Alam ko namang hindi mo ako titigilan. Basta pag uwi mo dito asikasuhin mo yung mga gamit mo. At malapit na ang alis mo. Mas mabuti yung nakahanda na lahat ng kailangan mo bago ka pumunta ng Maynila. Opo, Mama. Agahan mong bumalik ha? Opo. Pagkasagot ni Florence, agad siyang umalis ng bahay. Para kitain ang kanyang kaibigang si Rika. Halos 1 oras na siya doon at hindi na siya nagtagal pa. Umuwi siya agad sa bahay nila at maghapon na siyang namalagi doon. Nang sumapit na ang linggo, bumalik ang taong susundo kay Florence papunta ng Maynila. At iyon ay si Maricar. Ang babaeng ito ang kasamang bumiyahe ni Florence. Ipinaliwanag ni Maricar ang mga gagawin niya kapag nasa papasukan na siyang trabaho. Ilang oras din ang naging biyahe nila Florence. Ngayon, nasa isang paradahan silang dalawa ni Maricar, pero hindi sila sumasakay sa mga sasakyang naroon. At dito na napatanong si Florence. Aling Maricar, bakit di po tayo sumasakay ng jeep o kaya motor? Sakit ako ng legs ko eh. Kanina pa tayo nakatayo dito. Reklamo nitong si Florence na aakalain mong parang naiiyak na habang hinahaplos ang kanyang mga hita. Napabuntong hininga na lang si Maricar. Malapit na tayo. May susundo sa atin papunta sa sinasabi kong lokasyong papasukan mong trabaho. Mahirap ba yung magiging trabaho ko doon, Aling Maricar? Medyo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo, pero malaki kasi ang offer na nagpapahanap na babae. Sa trabahong papasukin mo ngayon, kailangan mo ng sobrang habang pasensya. Bakit po? Ano po bang trabaho yung papasukan ko? Magiging personal assistant ka ng anak ng amo ko. Yun lang ba, Aling Maricar? Sus, kayang-kaya ko yun. Alam ko namang kaya mo yung trabaho na yun eh. Ang problema, kung tatagal ka sa ugali na meron ng anak ng amo ko. Po? Bakit, Aling Maricar? Sobrang sama po ba ng ugali niya? Hindi naman. Basta. Ikaw na lang bahalang humusga kapag nandoon ka na. Para naman bigla akong kinabahan, Aling Maricar. Para untindi naman kasi ng pag-uugali na magiging amo ko niyan. Mabait yung amo eh. Pero yung anak, naku, ewan ko dun. Ang hirap intindihin ng ugali. Para talagang nagtitinidor ka ng sabaw. Siguro, madalas siyang magalit sa mga assistant kaya nagpapalit siya agad. Kasi imposible namang may tatagal sa kanya. Lalo na kapag pangit ang asal niya. Oo, ganun na nga. Teka, kaya ba ako ang papalit sa mga naging personal assistants niya? Kasi hindi nila kayang i-handle yung ugali ng anak ng amo niyo, Aling Maricar? Ikaw lang ang alam kong kayang magpabago sa pag-uugali ng binatang yon. Alam kong kakayanin ang pasensya mo. Mahaba naman ang pasensya mo, hindi ba? Yun lang, Aling Maricar. Mali ka ng pagkakakilala sa akin. Baka nga mas maikli pa yung pasensya ko sa sinasabi mo eh. Talagang makakatikim siya ng 5 kamao ko bago siya maging masamang nilalang sa harapan ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Florence. Palaban ka. Kaya ikaw ang napili kong ipalit na personal assistant eh. Ako na pong bahala doon, Aling Maricar. Watch and learn kung paano tumiklop sa akin ng lalaking yon. O siya, paparating na yung van na sasakyan natin. Maghanda ka na. Opo, Aling Maricar. Pagkatapos na tumugon ni Florence, inihanda na rin niya ang sarili sa pagharap sa magiging amo niya. Ngayon, sa bago niyang trabaho. Ilang sandali pa, dumating na nga ang sasakyang van nila Florence. Ang mga gamit niya ay bitbit ng mga lalaking nakauniforme ng kulay asul at nilagay ang mga ito sa bandang likuran ng backseat. Nang matapos na isakay ang mga yon,
Nagpatuloy na sa biyahe sina Florence. Makalipas ang 1 oras ng biyahe, nakarating rin sa wakas sina Florence at manghang-mangha si Florence sa laki ng bahay na kanyang pagtatrabahuhan. Pagkababa niya, agad siyang nagtungo kay Maricar. "Aling Maricar!" Tawag ni Florence. Lumingon si Maricar sa gawin ng dalaga. "Bakit? May iba ka pang kailangan? May naiwan ka pa ba?" "Wala naman po. Ang ganda po kasi dito, Aling Maricar. Ngayon lang ako nakakita na ganitong bahay eh. Ano po ba to, mansyon?" "Tama ka, mansyon nga ito. At dito ka magtatrabaho, kasama ang anak ng amo natin. Walang iba, kundi ang ina na inaalagaan mo." "Bata po ba yung anak niya?" "Hindi, kaidaran mo lang din siya." "Ano po? As in?" "Basta, makikilala mo siya mamaya." "Ano po yun? Isa siyang isip bata kahit magkasing edad lang kami?" "Hindi naman ganon. Kailangan lang talaga niya nasasama sa kanya." "Pwede namang mga kaibigan na lang niya, Aling Maricar." "Ayaw mo ba ng trabaho na available? Ang laki pa naman na makukuha mo sweldo. Kada buwan, sayang naman to kung sa iba mapupunta. Parang hindi ko makakaya eh. Pero baka sa umpis lang naman to. Kapag nasanay na, mas madali na ako makakapag-adjust sa ugali na aalagaan at sasamahan ko." Napangisi na lamang si Maricar. Good luck sa unang araw bilang personal assistant niyang master. Magsasalita pa sana si Florence nang biglang may dumating na isang babae na, sa dating pa lang nito, mapapansin na agad na isang maimpluwensyang tao. At higit sa lahat, mayaman ito. Pagdating ng babae, ang lahat ng kasambahay nagsilabasan at humarap sa kanya habang nakayuko. Ganon din sa iba pang mga tauhan nito na nagtatrabaho sa mansyong yon. Nagawi ang tingin ng babae sa kanatatayuan nila Florence at ito'y ngumiti. "Hello dear, ikaw ba yung sinasabi nitong si Maricar na bago magiging personal assistant ng anak ko?" Bungad nitong tanong sa kanya. Kinakabahan siyang sumagot. "Oo po, ako nga po. Bakit po?" "Ako si Geraldine, ang ina ng aalagaan at babantayan mo. Sigurado ka bang kaya mong i-handle ang ugali ng anak ko?" Ngumiti si Florence kay Geraldine saka ito sumagot. "Makikita po natin kapag tumagal ako ng ilang buwan dito, nakasakasama yung anak niyo." "Kung ganon, panahon na para makilala mo ang anak ko. Sumunod ka sa akin." Ani Geraldine kasabay ng pagpasok niya ng mansyon. Sumunod nga si Florence kay Geraldine sa loob. Pagpasok pa lang ng dalaga, lalo siyang namangha sa lawak noon. "Ang luwang pala ng mansyon niyo, Ma'am Geraldine. Nakakalula ho." Manghang-mangha si Florence habang inililibot ang buong paningin sa loob. "Ngayon ka lang ba nakapasok sa ganitong mansyon?" Tanong ni Geraldine sa dalaga. Nang hindi nito nililingon. "Opo eh, ngayon lang ako nakapunta sa bahay na ganito kalaki at kaluwag." "Wala bang ganito kalaking mansyon sa probinsya?" "Meron naman po malalaking bahay din. Pero hindi katulad nito. Iba po talaga yung mansyon niyo eh. Siya nga po pala, ba't kailangan pang alagaan yung anak niyo kung kasing edad ko lang naman po siya?" "Abala kasi ako sa trabaho. Kaya hindi ko na siya naasikaso. Sa yaya na rin siya lumaki. Hindi ko siya nabantayan habang lumalaki at nagkakaisip na siya. Ni hindi ko nga alam kung anong unang salitang binigkas niya. Hindi ko gaanong kilala ang anak ko." "Ganun po ba? Pero pwede naman po kayong bumawi sa kanya kahit saglit lang. Kasi po, sa ganun may papakita niyong inaalagaan niyo siya at mahal niyo siya. Kahit na matagal na panahon bago kayo bumawi, at least mapupunan niyo yung pangungulila na naramdaman niya." "Hindi mo kami kilala, iha. Mas mabuti nang alamin mo muna ang buong kwento ng buhay namin bago mo sabihin ang mga yan. Siya nga pala, pupunta na tayo sa kwarto ng anak ko at ikaw ang unang papasok. Titignan ko kung papasa ka kapag nalaman mo ang tunay na pag-uugali niya. Handa ka na ba?" "Opo, ma'am." Tumatangong sagot ni Florence at mapait na napangiti dahil sa narinig niya mula kay Geraldine. Nagpatuloy sa paglalakad sina Geraldine at Florence. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakarating na sila sa tapat ng pinto ng kwarto ng anak ni Geraldine. Kumatok si Geraldine sa pinto ng kwartong yon, pero
Sa kamalasan, walang sumasagot mula sa loob hanggang sa sapilitang buksan nito ni Florence at isang binata ang sumigaw mula sa silid na yon. "Who the hell are you? And who the hell told you to enter my room without my permission?" Anang binata sabay tutok ng baril kay Florence. Napairap na lamang si Florence at napahalukip-kip. Wala namang bala yan eh. Baril pa talaga? Talaga lang ah. Ganyan ka ba manakot sa mga tao sa paligid mo? Iritang tanong niya sa binata. Kumunot ang noon nito at tumitig kay Florence. Paano mo nalaman na walang bala to? Nagkibit balikat lang na sumagot si Florence sa binata. Wala lang, napansin ko na kasi na magaan yung pagkakakuha mo ng baril. Kapag may bala yon, dadagdag sa bigat ng baril yon. That sounds interesting. But still, you just enter here without any permission from me? That's trespassing. I'll make sure that you'll pay for this. Sir naman. Can you please tell her that I don't need a piece of shit here? Leave me alone. Shit pala ah. Mas shit pa nga yung ugali mo eh. You don't know me yet? Just leave. And don't you ever come back here. Because if you do, I swear, you'll regret it. At anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ako? As if naman matatakot ako sa'yo. Hindi ako takot mamatay, no? Eh di mamatay ka na. Gusto mo na pala mamahinga for good. Then I'll help you to sleep and rest forever. Di na kailangan. Makakapagpahinga ako kahit walang tulong mo. Oh, what a savage line. Singit ng ina ng binata. Napalingon sa gawin ng ina ang tingin ng binata at tinitigan nito ng masama. At sino nagsabi sa'yo na kailangan ko na isa pang basura sa mansyon natin? Nagpapapasok ka lang ng mga taong hindi mo naman alam kung mapagkakatiwalaan o hindi. May balak pa ba kayo umalis dito sa kwarto ko? O ipapakaladkad ko na lang kayo palabas? Lalo na tong mayabang na babaeng kasama mo. She will be your personal assistant. What? Again? Ma'am naman, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko nga sila kailangan? Iba ang kailangan ko at hindi sila yon. What do you want me to do? Ang bantayan ka maghapon? Enough, Mom. I just want to be alone. I can be happy without you or anyone else. Anak, intindihin mo naman ako. Just shut the door and leave. Wala akong oras makipag-usap sa kahit kanino. Sigaw ng binata habang hawak-hawak pa rin ang baril na walang bala. Walang nagawa si Geraldine. Pati na si Florence kundi ang tahimik na lisanin ng kwartong yon. Matapos ang pangyayaring yon, nagtungo na agad si Florence kay Aling Maricar para magtanong ng ilang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Hinanap ni Florence si Aling Maricar at natagpuan niya ito sa kusina. Patakbo siyang lumapit dito habang si Aling Maricar tumutulong sa pag-aasikaso ng mga lulutuin para sa pananghalian. Aling Maricar, tagaluto pa pala kayo dito? Pagkuha ni Florence sa atensyon ni Maricar, dahilan para mapalingon ito sa gawin niya. Oh, Florence, ba't ka nandito? Hindi ba't kasama ka niyang master? Yang master? Yung binata ba? Yung nakasagutan ko kanina nung pinapakilala siya sa akin ni Ma'am Geraldine? Teka, ano ibig mo sabihin nakasagutan mo? Eh kanina ho kasi, nung pumunta kami sa kwarto niya walang sumasagot. Tapos pumasok ako doon. Bigla ba naman akong tinutuko ng baril? Halata namang walang bala. Gusto ko nalang tumawa kanina. Ang kaso baka mawalan ako ng trabaho. Ha? Ginawa mo yun? Ako naman, Florence. Para mo na hinukay sa lupa ang buhay mo. Hindi mo kilala na kabanggaan mo. Sa susunod mag-iingat ka sa kinikilos mo ha? Maliwanag ba? Ho? Ba't naman ho? Sino po ba yung lalaki nakasagutan ko? Na anak ng amo natin? Ang lalaking ipinakilala ng Ma'am Geraldine, walang iba kundi ang nag-iisa niyang anak na si Enrico Jordan Mariano. Siya nag-iisang apo ng dating mafia boss. Ngayon, siya na ang pinakabatang mafia sa lahat ng mga mafia. Kaya mali ka ng binangga, Florence. Kahit na anong oras pwede ka niyang patayin. Kaya ako sa'yo, baguhin mo yung pakikitungo mo sa kanya dahil kung hindi ho, papatayin niya ako as if kayanin niya. Marunong lang siyang manakot gamit yung baril niya, pero hindi niya kaya iputok sa akin. Sigurado ako may ibang pumapatay sa mga gusto niyang patayin. Paghawak pa nga lang ng baril kanina, mali na eh. Hindi mo siya lubos na kilala, Florence. Huwag mong maliitin siyang master, dahil baka nakakalimutan mo.
Ina niya ang amo natin at kayang-kaya kanyang patalsikin dito kahit kailan niya man gustuhin. Alam ko naman po yun, Aling Maricar. Ang sa akin lang naman, itrato niya lang sana na maayos yung mga taong handa siyang samahan at tulungan. Walang ibang kasundo yun kundi ang nag-iisa niyang yaya. Nakasama niya magmula pa noon. Bata pa lamang siya, yun ang nag-alaga sa kanya hanggang sa magbinata. Sa katunayan nga, mas malapit pa siya doon sa yaya niya kaysa sa tunay niyang ina. Ganun po ba? Malaki siguro ang galit niya kay Ma'am Geraldine, no? Oo eh. Ikaw ba naman? Hindi mo makasama ang magulang mo habang lumalaki at tumatanda ka. Lagi na lang ibang tao ang nag-aalaga at tumutulong sa'yo. Sinong hindi magtatampo at magagalit? Kahit sinong anak. Maiintindihan ang hinaing niya. Pero baka lang naman po baka may backstory kung ba't ganun yung trato niya kay Ma'am Geraldine. Tsaka kung bakit ganun din yung pag-asta ni Ma'am Geraldine sa anak niya. May alam po ba kayo kaya siya ganun? Naku, wala eh. Basta ang alam lang namin, isa siyang pabayang ina na sarili lang ang iniisip. Teka, Aling Maricar, pwede niyo po bang sabihin kung bakit yung master ang tawag sa anak ni Ma'am Geraldine? Hindi ko rin alam. Siguro ganun kapag mga mafia. Ayaw nilang tawaging sir. Siguro nga po. Siya nga pala, puntahan mo na yung binabantayan mo at baka may ibang kailangan. Mali mo maging close kayo. Close agad, Aling Maricar? Hindi ko nga alam kung ano mangyayari sa amin eh. Walang kasiguraduhan dahil unang pagkikita namin, mainit agad ang ulo niya sa akin. Naku, ganun talaga ang batang yon. Ang yaya niya lang ang pinapakitaan niya ng kabutihan. Madalas nga lahat kami napapagalitan. Kapag may isang nagkaroon ng kasalanan dito, damay kaming lahat. Kundi lang mataas magpasweldo ang amo natin, imposibleng may tatagal sa pamilyang ito. Maliban na lang sa yaya niyang master. Ganyan pala siya. Sa palagay ko, nakahanap siya ng katapat. Katapat? Kanino? Nung tinatawag niyong young master. Ako ang katapat niya. Sa akin kasi kung sino nagpapasahod at nagpapasweldo sa akin. Sa kanila lang ako sumusunod at nagiging mabait. Florence, ano yung binabalak mo? Kung ano man yan, itigil mo na yan ha? Habang maaga pa bago mo pagsisihan ang lahat ng yan. Hindi ho ako natatakot sa kanya. Kaya ko ang sarili ko, Aling Maricar. Alam ko na kaya mong protektahan ang sarili mo. Pero kapag may ibang nangyari sa iyong hindi maganda, kargo kita, Florence. Please lang, umayos-ayos ka. Malalagot ako sa mga magulang mo kapag napahamak ka. Alam, Maricar naman, di ka na mabiro. Wala naman ako ibang binabalak eh. Sure ka dyan, ha? Oo nga po. Hindi naman ako gagawa na ikakasira ng pangalan ko sa amo natin. Mabait naman siyang master eh. Sa yaya niya nga lang. Di sana sa iba din para patas at walang lamangan. Parang imposible mangyari yun. Kilala naman siyang master bilang mainitin ang ulo. Walang konsensya. Kapag gusto niyang pumatay, papatayan. Kaya nga maraming natatakot sa kanya. Lalo na kapag wala siya sa mood. Bakit, Aling Maricar? Anong ginagawa niya kapag wala siya sa mood? Nako, lahat yan galit sa mga taong makasalubong niya. Ay, grabe naman sa pagka-OA. Bad trip lang siya pero dinadamay niya pa yung walang kamalay-malay sa trip niya. Ganun talaga siya, Florence. May mga pagkakataon na kung ano-ano yung inuutos niya sa amin. Kahit hindi naman namin kayang gawin. O kaya naman, may mga bagay na gagawin siya para makapagkalat. Tapos ipapalinis sa amin ng paulit-ulit na hindi naman namin gawain ang paglilinis. Napabuntong hininga lamang si Florence at napakunot ang noo dahil sa kanyang nalaman kay Aling Maricar. Masyado na siyang namimihasa Kailangan niyang malaman na hindi lahat ng tao kaya niyang mapasunod sa lahat ng gusto niya. Ani Florence sa kanyang isipan. Saglit na nabalot ng katahimikan ang pagitan ni Florence at Aling Maricar. Hanggang sa muling nagsalita ang ginang. Florence, sige na. Pumunta ka na sa tapat ng kwarto niyang master. Baka mas lalong magalit yun sa'yo kapag hindi ka niya nakita gumagawa ng trabaho mo. Baka makatanggap ka ng hindi magagandang salita mula sa kanya. Sige na nga po. Punta na ako. Baka bigla akong barilin dito ng lalaking yun kahit na hindi naman talaga marunong bumaril.
Naiiritang pumunta siya sa tapat ng kwarto ni Jordan. Padabog na humalukip-kip habang nakatayo sa tapat ng pintuan ng kwarto ng binata. Ilang minuto pa ang nakalipas, nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Jordan. Lumabas ang binata mula rito, at nagsalubong ang tingin nila ni Florence. Iiwas na sana ng tingin si Florence nang biglang magsalita si Jordan. Samahan mo akong bumili ng mga kailangan ko sa mall. Utos nito kay Florence sabay baba nito mula sa hagdan. Napairap na lang siya sa hangin. Pupunta lang ng mall, kailangan pa ng kasama. Hindi ba siya makagalaw ng siya lang? Ang labo talaga. Reklamo niya sabay, padabog na sumunod kay Jordan. Nang maabutan na ni Florence sa paglalakad si Jordan, sinabayan niya na ito. Hanggang sa pumasok na silang dalawa sa kulay itim na kotse. Pagpasok ni Florence sa kotse, napansin niya maraming bodyguard si Jordan kapag lumalabas ng mansyon. Mga armado ang mga ito. Bukod pa sa mga ito, lagi ring may nakasunod sa kanya naka-uniforming lalaki. Nakapurma lang suot at walang pinapakitang emosyon sa kahit na sino. Ilang sandali pa, nakarating na nga sila ng mall. Bababa na sana si Florence nang biglang ilahad ni Jordan ang kanyang kamay para alalayang makababa ang dalaga. Kahit na nabigla si Florence, tinanggap niya ito. Akmang hahawakan na sana ni Florence ang kamay ni Jordan nang biglang may naglagay dito ng susi. Kaya nairita naman si Florence. Akala niya pagpapakita na yun ng pagiging gentleman ng binata sa kanya. Tsaka bakit siya binigyan ng susi? Para saan naman yun? Napatanong na lang si Florence sa kanyang isipan at kunot ang noong napatitig sa hawak-hawak ngayon ni Jordan. Oh, susi mo kapag papasok ka ng kwarto ko. Ingatan mo yan. Ikaw lang ang papayagan ko makapasok sa kwarto ko maliban sa butler at yaya ko. Saad ni Jordan sa kanya, sabay abot ng susi. Napahalukip-kip si Florence, sabay taas ng isang kilay bago sumagot sa binata. Ba't kailangan may susi pa? Pwede mo naman kaming pagbuksan. Bakit ba? Napaka-reklamador mo. Personal assistant ka lang naman, ha? Bago ka lang sa trabaho mo, pero ganyan ang pinapakita mo ugali. Mas ma-attitude ka pa sa akin eh. Kaugali mo lang ako, sir. Ano ba? Sabi na hindi sir itawag mo sa akin eh. Oo na, ito na. Sa aking napakagwapong young master, ang masasabi ko lang po ay, kung di nyo kayang pantayan ang pag-uugali ko, mas mabuti na lang pong babaan nyo ang pride at pagiging mayabang nyo. Sino may sabing nagyayabang ako? Hoy, para lang ipaalala ko sa'yo, personal assistant lang kita at sa akin ka pa rin susunod. Sa ayaw at sa gusto mo. Sa'yo susunod. Ang trabaho ko lang, alalayan kita at bantayan. Tutulungan kita kapag may mga bagay kang hindi mo kayang gawin mag-isa. Tsaka may butler ka pang pwede mo utusan. Kung ayaw mo ng trabahong pinasok mo, then you're fired. Di naman ikaw ang amo ko. Hindi naman ikaw ang kumuhasahan para tanggalin ako ng ganun kadali sa trabahong pinasukan ko sa inyo. E di sasabihin ko sa nanay ko, para naman mabawasan ang basura sa mansyon namin. E di magsumbong ka. Hindi nga kayo nagkakaayos ng mami mo, nang dahil sa pag-uugaling meron ka eh. Palagi ka kasing naka-high tone kapag kinakausap. Tapos galit ka palagi kapag kinakausap ka niya. Alam mo, tumahimik ka na lang dahil nabubwisit na ako sa ingay mo. Kung ayaw mo na trabahong pinasukan mo, maaga pa para mag-impake at humanap tayo ibang mapapasukang ibang trabaho. At sinong may sabi sa'yo na lilipat ako ng trabaho? Kahit nakainisan mo pa ako, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang naman maging fair ka sa lahat na nakakasama at nakakausap mo eh. Lahat na lang idadamay mo sa mga trip mo sa buhay. About that, wala ka na magagawa doon. Ako ang masusunod sa ayaw at sa gusto mo. Kaya ano pa bang hinihintay mo dyan? Bumaba ka na at sumama ka sa akin. Mamimili tayo ng mga gusto kong bilhin. Dali. Una ka na, susunod na lang ako. Ang gusto ko, sabay tayong papasok sa mall. Ano, hahayaan mo ako mag-isa doon? Napakawalang kwenta mo naman. Bilang personal assistant kung ganon. Padabog na lumabas ng kotse si Florence. Bagsak ang balikat niyang lumapit kay Jordan. Pupunta na lang kasi ng mall, kailangan pa ng kasama. Para naman siyang mawawala. Tanda-tanda na hindi pa rin alam kung paano mag-grocery mag-isa. Naiinis na nakisabay siya papasok sa loob ng mall. Pero wala naman siya magawa. Dahil trabaho niyang bantayan at alalayan si Jordan kahit na may butler na ito. Ang mga bodyguards naman ni Jordan,
naiwan sa garahe para bantayan ang kanilang sasakyan. Nasa kalagitnaan ng paglalakad sina Florence at Jordan. Nang biglang magtanong ang dalaga, "Young master, ba't kailangan mo pa ng personal assistant kung may butler ka naman?" "Yung butler ko, inutusan ko lang yon. Ikaw, ang trabaho mo, alagaan at pagsilbihan ako sa loob at labas ng kwarto ko." "Teka, ang trabaho lang ng personal assistant, alalayan ka at samahan ka sa lakad mo. Hindi ko na trabaho yung mga nabanggit mo. Pero ang mga yun ang gusto kong gawin mo para sa akin. E di sana, caregiver ang binigay niyong role, di ba? Ako ba nag-hire sa'yo? Hindi, di ba? Ba't saan mo sinasabi yan? Tsaka may sarili akong nurse at doktor. Hindi ko na kailangan ng personal caregiver. Saan po ba tayo pupunta?" "Bakit? Sumusuko ka na ba? Nasa bungad pa lang tayo ng mall, oh. Ano, tinatamad ka na? Sabihin mo lang. At ang masabi ko kay mami ang performance mo ngayon bilang personal assistant ko." "Nagtatanong lang naman ho ako. Ang OA niyo naman talagang sumagot." "Ang mas mabuti pa, umanap ka na lang ng stall na pwede nating kainan. Nagugutom na ako." "Sige, young master. Sa bandang kanan tayo. Ang alam ko maraming nagbebenta ng masasarap na pagkain dito eh." "Okay, sige. Basta siguraduhin mo lang na masarap ang tinitinda nila dito." "May mga fast food naman po dito eh. Ano po, doon na lang tayo?" "Ikaw ang bahala. Basta sa masasarap na pagkain at alam mo magugustuhan ko." Hinila na papuntang fast food restaurant section ni Florence si Jordan kaya wala na itong nagawa pa. Bungad pa lang, makikita na ang menu ng mga sikat na pagkain. Maya-maya nagtanong siya kay Jordan kung ano bang gusto nito at na makabili na sila. At nang makapili silang dalawa, pumasok na sila doon at nag-order na makakain. Nang matapos na silang maka-order, naghanap na muna sila ng pwedeng maupuan. Hindi rin naman nagtagal, nakahanap na rin sila. Hinintay na lang nilang tawagin na isang cashier ang number nila para makuha ito mula sa pick-up area. Binayaran nila ito agad nang makuha na nila ang kanilang mga order. Napasandal na lamang silang dalawa sa kanilang kinauupuan dahil busog sila pagkatapos kumain. Napatawan na lamang si Florence dahil halatang halata si Jordan na masaya ito at sarap na sarap sa kinain niya. Nasa kalagitnaan sila ng pagtawa nang mapansin ang kalat sa gilid ng labi ng lalaki. Kaya walang ano-ano'y kumuha ng tissue si Florence, agad niya itong pinunasan. At dito na nagkasalubong ang kanilang paningin. Naputo lamang yon nang biglang tumikim si Florence at bumalik sa pagkakaupo. Sa kalagayan nila ngayon, nakaramdam sila ng konting ilangan. Pero nawala din to nang biglang magtanong ang dalaga. "Ngayon ka lang ba nakakain dito, young master?" "Oo madalas kasi sa mga mamahaling restaurant ako kumakain. Ngayon lang din ako nagsama ng babae sa anumang lakad ko." "Kasi nga 'di ba kailangan mo ng tulong ko mamaya para bumuhat ng lahat ng bibilihin mo? Huwag kang mag-alala, sa tingin ko kaya ko naman buhatin lahat ng bibilihin mo eh." "Hindi naman mabigat para sa yung 100 pieces of shopping bags, no?" "Young master! Seryoso ka ba sa sinasabi mo?" "Bakit? Mukha ba ako nagbibiro?" "Oo sorry pero akala ko kasi joke lang, totoo pala." "Ano, kaya mo ba?" "Kaya mo ba ako binusog para dito?" "Bakit? May problema ka ba doon?" "Ang astig mo rin, no? Binusog mo ako para may lakas akong buhatin lahat ng bibilihin mo. Ayaw mo yun? Mapapatunayan mo sa akin na karapat-dapat ka sa trabahong pinasok mo. Kapag nalaman to ni mami, baka mas lalo lumaki ang sweldo mo ngayong buwan. Kumpara sa mga naging sweldo ng personal assistant ko na iniwan ako at ang posisyong kinalalagyan mo ngayon." Oo na, sige na. Di naman ako umaangal eh. Nagulat lang ako. Syempre 100 shopping bags din yun. Tapos depende pa sa bigat ng bawat items. Sigurado akong mabibigat na ipapabuhat mo sa akin. Ang galing mo naman. At nahulaan mo kung ano nasa utak ko. Sa ganyan tingin ba naman at pagmumuka, alam na alam ko na yung binabalak mo. Tsaka, ikaw pa, wala kang puso kapag may ginugusto kang gawin sa taong trip mong tarantaduhin. Paano ka naman nakakasiguro na wala akong puso? Kung mahalin kaya kita, magiging pasado ba yon para masabi may puso ako? Ikaw? Mamahalin ako? Imposibleng mangyari yan. Kasi alam ko naman ang mga tipo niyong mga playboy, yung mga sexing babae. Mapuputi, may makinis na balat, tapos yung mga babaeng alam ko saan ang kilitin yung mga lalaki. Ganon yung mga tipo mo, di ba?
Hindi mo sigurado kung katulad nga ba ako ng mga nabanggit mo. Pero isa lang masasabi ko. Minsan mo lang ako igalang. Ganyan ka bang babae ka? Mukha nga mas matanda pa ako sa'yo. Tsaka ako ang anak ng amo mo. Makipag-usap ka sa akin. Aakalain ko nga ako ang personal assistant at ikaw ang boss ko. Ganun po ba? Sorry po ah. Hindi kasi ako marunong gumalang sa mga taong wala ring galang sa mga nakatatanda sa kanila. So pinapatunayan mo ba sa akin na ganyan kang babae? Walang respeto sa dapat na nirirespeto? Bakit? Nanay ba kita? Tatay? Ang respeto para lang sa mga taong kaya ring rumispeto na ibang tao, yung master. Kapag ba tinutukan kita ng baril ngayon, irerespeto mo na ba ako? Bakit di mo iputok? Natatakot ka bang malaman ng buong grupo mo na ang kinikilala nilang young mafia boss hindi marunong bumaril at mali-mali ang paghawak niya rito? Teka, paano mo nalaman na? Una ko napansin yun nung nakarating ako sa inyo. Pagpasok ko sa kwarto mo nung hinawakan mo yung baril at tinutok sa akin, mali po yung pagkakahawak niyo. At maaaring tumilapon ka kapag pinutok mo yun sa target mo. Alam mo, napaka-misteryoso mong babae. Ano nga ulit pangalan mo? Ako si Florence de Villa, ang pinakamagandang babaeng nakilala mo sa buong buhay mo. Lakas ng tama mo ah. Tigil mo nga yan. Bakit? Totoo naman ah. Oo, maganda ka. Pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan ka magmayabang. At least ako, maganda at aminado ako sa sarili ko. Ikaw naman, feeling pogi lang. At dahil doon, nagpatuloy pa sila sa pag-aasaran. Hanggang sa naisipan na nilang magtungo sa market section. Kung ano-ano pinag-uusapan natin dito. Mas talo lang tayo magtatagal kung di ba tayo kikilos. Sus, pero ang totoo, enjoy na enjoy kayo, young master. Okay lang sa akin na nag-enjoy. Tsaka ako naman kasama mo ngayon eh. Napaka-delusional mo naman. Singhal ni Jordan sabay iwan kay Florence na dali-daling tumayo mula sa kinauupuan nito. Saka sinabayan sa paglalakad itong si Jordan na nakapamulsa pa. Mula sa third floor, bumaba ang dalawa sa second floor ng mall para mamili sa market section. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad patungo roon nang biglang magtanong si Jordan patungkol sa buong pagkatao ni Florence. Florence, sino ka ba talaga? Ba't may mga alam ko sa paggamit ng baril at paghawak nito? Tanong ni Jordan na halatang interesado talagang malaman ang lahat patungkol sa dalaga. Malalaman mo rin kung hahalongkatin mo ang buong pagkatao ko. Mayaman ka, di ba? Kayang-kaya ng team mo yan. Madali lang naman para sa inyo malaman kung ano nakatago sa pagkatao ko, young master. Bakit mo ba tinatago sa akin? Bawal ko bang malaman? Isa ka bang kalaban na nagpapanggap lamang na mabait upang makakuha ng ibang impormasyon patungkol sa mga balak namin ng grupo ko? O isa kang tunay na kakampi? Wala akong ibang grupo, young master. Hindi ako masamang tao gaya mo. Ang mga nalalaman ko, mananatili lang na lihim dahil mas gugustuhin ko pang mabuhay ng walang ibang pinoproblema kundi ang kalagayan ng pamilya ko kesa mapabilang sa gulo na dala nyo. Diretsahin mo na lang kasi ako. Hindi ko pwedeng sabihin dahil baka ako naman na mapahama kapag sinabi ko sa inyo kung sino talaga ako. Baka kalaan yung kaaway ako. Ang mabuti pa, mamili na tayo ng kailangan nyo at na makauwi na tayo. Ayaw mo na ba ako makasama dito sa mall? At nagmamadali ka na umuwi, Florence? Hindi naman ho sa ganon, young master. Kanina kasi para kayo nagmamadali. Ngayon naman gusto nyo manatili tayo sa loob. Ano pa ba talagang balak nyo? Wala. Huwag mo na alalahanin yan. Tara na sa market section at na makapagpahinga na rin ako. Hay, ewan ko na talaga sa inyo, young master. Ang gulo niyong kausap. Susuko ka na ba? Ba't ako susuko? Nagre-reklamo lang ako kasi mas malala pa kayo kung magdesisyon dahil mas magulo pa kaysa sa buhay ko eh. Padabog na reklamo ni Florence sabay kamot ng kanyang batok. Hindi na nakipagtalo pa si Jordan at binilisan na lamang niya ang kanyang paglalakad hanggang makarating siya sa market section. Pagkarating niya doon, agad siyang kumuha ng pushcart para maging lalagyan ng gustong bilhin ni Jordan. Habang tinutulak ang cart, nasa likod naman niya si Florence. Halika rito, Florence. Ikaw ang magtutulak ng cart, ako sa likuran mo. Ito trabaho mo, di ba? Ako ang nagmumukhang personal assistant na dahil sa kinikilos natin ngayon eh. E di sana kung di ka nalang sumama, di ba? Kung ganyan din lang gagawin mo. Napakawalang kwenta mo naman.
Reklamo ni Jordan sabay bitaw sa hawak-hawak niyang pushcart. Automatikong napataas ang isang kilay ni Florence nang marinig niyang sinabi ni Jordan sa kanya. Alam mo, kanina pa ako napipikon sa'yo. Magpasalamat ka dahil mahaba-haba pasensya ko sa'yo At isa pa pasalamat ka anak ka ng amo namin. Kung hindi kanina pa bali-bali ang buto mo at burado na yung pagmumukha mo. Nanunakot ka ba? Bakit natatakot ka? Hindi. Sino may sabing nakakatakot yung sinabi mo? Tsaka ako matatakot sa tulad mo. In your dreams, Florence, I'm a young mafia boss. I can be scarier than what you think. Oh, anong gagawin ko? Matatakot ako sa'yo. Sa tingin mo, katatakutan ko kung English ka ng English. Tigil mo nga yan. At mamili na tayo ng gusto mo, pwede ba? At dahil doon, nag-asara na naman silang dalawa. Para silang aso't pusa kung magpalitan ng mga salita. Pwede ba itigilan natin ito pag-aasara natin? Nakakasawa na yung boses mo. Mas nakakasawa kaya yung boses mo? Bala ka nga dyan, ang daldal mo masyado. Naiinis na saad ni Jordan at nilampasan na si Florence. Walang nagawa si Florence kundi ang sumunod sa kung saan pupunta si Jordan. Kahit na sa ang part ng market section, nakabuntot lang si Florence sa lalaki. At sa tuwing magagawi ang tingin ni Jordan kay Florence, napapangiti na lamang siya sa hindi malamang kadahilanan. Imposibleng humanga ako sa babaeng to. Mahirap lang siya at mayaman ako. Ano to? Unang kita ko pa lang sa kanya? Makukuha niya loob ko? Hindi, ayoko. Bahala siyang mahirapan sa pag-uugali ko hanggang sumuko na siya ng kusa. Ang kaninang ngiti napalitan agad ng malapad ng ngisi sa labi ni Jordan. Nagpatuloy siya sa pagpili ng kanyang kakailanganin sa kanyang kondo. Pati na rin sa kanyang kwarto. Tulad na lang na ilang supot ng iba't ibang klaseng tinapay, mga mineral water, iba't ibang uri ng noodles. Nang matapos makapamili, agad silang nagtungo sa parking area. Pagdating nilang dalawa doon, agad na tumulong ang mga tauhan na mailagay sa likod ang kanilang pinamili. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila mula sa mall papuntang kanyang condo unit. Nang makarating na sila, bumaba na si Jordan. Isinama siya sa loob ng kondo, pati ang mga bodyguards at butler, kasama ng dalawa. Dala-dala kasi nila ang mga pinamili ni Jordan, kaya kailangang sumunod ng mga gwardya. Ang 6 na paper bags hawak ng 3 bodyguards. Ang 3 paper bags naman buhat-buhat ng butler ni Jordan. Isa, dala ni Florence. Dahil may kaliitan siya, hindi hinayaan ng butler na magbuhat siya ng 2 paper bags na mabigat. Young master, kaya ko naman buhatin yung isa pang paper bag malakas kaya ako. Pamimilit ni Florence. Kay Jordan, nang maibaba na nila lahat sa mismong kondo. You can't lift it up. Ang liit mo, para sa mga ganyang bagay. Huwag ka naman makulit. Oo, may kaliitan ng height ko pero hindi naman ho ako mahina. Grabe ka naman kumakapanglait sa height ko. Ikaw, tingnan mo nga yung katawan mo, patpatin, kumakain ka pa ba? Oh, tsaka bakit mo judgmental ka? Nauna ka kasi, bumawi lang ako sa'yo. Whatever. Mabuti bang gawin mo, ipaghanda mo ako na makakain. Hindi ba uso sa'yo yung pag-order sa online app? Doon ka nalang mag-order, yung master, tinatamad na ako magluto Tsaka nakakapagod ka kayang kasama sa mall. Sakat-sakat ang binti ko, kakasunod sa'yo. Pwede ba magpahinga muna ako kahit ilang minuto lang? Hindi pwede. Magluto ka na lang. Ngayon ko gustong matikman kung gaano kagaling magluto ng pagkain. Ayoko nga yung master, ba't ba ang kulit niyo? Sasagot na sana si Jordan nang bigla niyang marinig ang tunog sa kanyang cellphone. Kahit na puno ng kuryosidad, sinagot niya pa rin ang tawag. Yes, sino to? Bungad na tanong ni Jordan mula sa kabilang linya. Nang marinig niya ang boses na nasa kabilang linya, nanlamig ang kanyang buong katawan. May iba pa itong sinabi na hindi pa narinig ni Florence. Walang ano-ano'y patakbong lumabas ng kondo si Jordan. Naiwan si Florence na naghahanda ng magiging hapunan ng binata. Pero hindi siya mapalagay. Pakiramdam niya, may masamang mangyayari sa kanyang young master, kaya sinundan niya ito. Patuloy lang sa pagsunod si Florence. Ang mga gwardya naman hindi na nakasunod. Sumakay siya ng taxi para manmanan si Jordan.
kung saan ito tutungo. Hanggang sa huminto ang sasakyan ni Jordan sa isang lumang gusali. Sinabihan ni Florence ang driver ng taxi na huwag masyadong ilapit ang taxi sa sinasakyan ni Jordan. Bumaba na rin si Florence sa taxi na yon at naglakad na patungo sa pinasukang lumang abandonadong gusali ni Jordan. Sino kaya pinuntahan dito ng ungas na yun? Tsaka, bakit ito pa sa lumang building na to? Ang lalakas ng trip nila Ani Florence sa kanyang isipan. Kahit na naguguluhan siya, nagpatuloy pa rin siya sa pagpasok sa lumang gusaling yon. Nasa kalagitnaan siya ng maingat na paglalakad nang bigla siyang makarinig ng bilang putok ng baril. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 yon. Dito na simulang nakaramdam si Florence ng kaba. Kaya agad niyang hinanap ang palapag kung saan niya narinig ang tunog na yon. Hanggang sa makarating siya sa 3 palapag, sa isang silid na naroon, kung saan niya narinig ang ilang sigaw ng isang grupong lalaki. Kitang-kita ni Florence kung gaano kalalaki ng pangangatawan ng mga yon. Palihim na inilibot ni Florence ang kanyang paningin sa buong kwartong yon. Hanggang sa mahagilap ng kanyang mga mata, ang kinalalagyan ni Jordan na nakaupo sa isang upuan at maraming pasa. Dito na naglakas loob siyang pasukin ng silid. Sino ka? Bakit ka nandito? Sigaw ng isang lalaki na naka-jacket ng kulay itim, sabay tutok kay Florence ng kanyang hawak na baril. Walang isinagot si Florence, at tanging pagngisi lang ang ginawa niya bilang tugon sa tanong ng lalaki. Agad siyang umatake. Kakasana-sana ito ng baril, nang bigla itong maagaw ni Florence. Buti na lang maliksi siyang kumilos. Sa pagkakataong ito, dito nagsimula ang pakikipagsagupaan niya sa taong siguradong nagpahirap sa kanyang young master na si Jordan. Ang unang lalaki binalian niya ng buto sa braso at saka siniko ang batok nito upang mawalan to ng malay. Agad niyang naagaw ang baril nitong hawak. Ang pangalawa at pangatlo na sumugod, pinagbabali niya ang leeg. At ang pang-4 at pang-5, pinasadahan niya ng 2 putok ng baril sa bandang noo. Sa loob ng 15 minutos, natapos ang labanang yon. Sa nasaksihan ni Jordan, dito na siya nag-umpisang humanga kay Florence. Sa tapang at galing ng dalaga sa pakikipaglaban, mas lalong nahulog ang loob ni Jordan sa dalaga. Nang matulungan ng mapakawalan ni Florence si Jordan, niyakap siya nito. Thank you so much for saving my life, Florence. Hindi ko man alam kung paano mo ako nahanap, pero nagpapasalamat ako ng sobra dahil dumating ka at pinagtanggol mo ako. Nanatili itong nakayakap kay Florence habang nagsasalita. Napangiti na lamang si Florence at niyakap pabalik ang kanyang young master. Ilang minuto silang nagyakapan hanggang sa naramdaman na ni Florence ang pagkailang, kaya siya na ang unang bumitaw dito. Bahagya pa niyang tinulak si Jordan palayo sa kanyang katawan, sabay hawak sa magkabilang balikat ng binata. Young master, kailangan na po natin umalis dito. Baka po kasi magising pa yung ibang hindi ko natuluyan sa kanilang lahat. Kaya tara na po. Pag-aaya niya kay Jordan. Tumango naman ang binata kay Florence. Kaya dali-dali na silang bumaba sa abandonadong gusaling yon. Inalalayan ni Florence si Jordan na makababa at makasakay sa kotseng sinakyan nito kanina. Young master, kaya niyo po ba mag-drive? Kung di niyo kaya, ako na lang. Marunong naman ako eh. Dugtong niya sa sasabihin nang hindi makarinig ng sagot mula kay Jordan. Panay kasi ito, aray, dahil sa pasa at sugat na natamo ng buong katawan nito. Kaya walang nagawa si Florence kundi ipag-drive ang lalaki. Sa nangyaring ito sa dalawa, naging daan nito upang lubos na magtiwala si Jordan kay Florence. Nagbago na rin ang pakikitungo nito sa ibang tao. Sa una pa nga, nagulat ang mga kasambahay at iba pang tauhan na nasa mansyon. Ang akala pa ng mga ito, nasisiraan na ng bait ang kanilang young master. Pati ang ina ni Jordan, nanibago rin sa kinikilos ng anak. Nagulat nga ito at di napigilang maging emosyonal nang makipag-ayos ito sa kanya. Kaya lubos ang pasasalamat ni Geraldine dahil alam niyang isa si Florence sa mga naging dahilan para magbago si Jordan. Nasa balkonahe ngayon sina Jordan, Geraldine at Florence.
Kinakausap nila ito kung paano siya natuto makipaglaban. At malumanay naman ito sinagot ni Florence. Young Master, Ma'am Geraldine, sa katunayan po, isa po akong apo ng retiradong pulis. Sa kanya po ako natutong humawak at gumamit ng baril. At dahil sa kanya natuto rin po ako makipaglaban. Wala na po siya ngayon pumanaw na po siya dahil sa sakit. Paliwanag ni Florence. Kitang-kita sa mukha ng dalaga ang lungkot na kanyang nararamdaman. Dahil naalala niya ang maganda at mabuting naituro sa kanya ng namayapa niyang lolo. Mapait na napangiti na lamang ang mag-ina. Dahil ngayon, nakitang ganito kalungkot si Florence ng mga ito. Nilapitan ito ni Jordan at marahang niyakap. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Florence at mapait itong umiti sa mag-ina. Huwag po kayong mag-alala, okay lang po ako. Tsaka base sa kontratang pinirmahan ko sa inyo, malapit na rin naman po ako umalis sa mansyon niyo. So tingin ko naman po kaya niyang master ang sarili niya na wala ako. Nagkatinginan na mag-inang Geraldine at Jordan at nagtanguan bilang pagsang-ayon. Lawrence, napag-usapan namin ng anak ko na hindi ka naaalis sa mansyong ito. Saad ni Geraldine sa kanya at napangiti. Po? Hindi po ba patapos na yung kontrata ko dito? 6 months lang po, di ba? Malapit na po ako mag 6 months. Bakit di po ako pwedeng umalis? Dahil habang buhay ka nang may trabaho dito. Pero hindi bilang personal assistant ni Jordan. Po? Bakit po? Ano po bang posisyon ko kung sakali mang manatili ako dito? Bilang asawa ng anak ko? Ha? Pero Ma'am Geraldine, hindi ko po matatanggap yung sinasabi niyo. Tsaka hindi naman po namin mahal ang isa't isa niyang master. Isa pa magkaiba po yung level namin sa buhay. Kayo mayayaman kayo. Kami ng pamilya ko mahirap lang kami. Ano ka ba? Malaki ang utang na loob namin sa iyo ng anak ko. Ano naman kung galing ka sa mahirap na pamilya? Kaya ka naman naming tanggapin bilang parte ng pamilya. Tsaka isa pa gusto ka ng anak ko. Hindi lang niya maamin sa iyo dahil natutorpe siya, hindi ba tama ako, Jordan? Ani Geraldine sabay tingin sa gawin ng kanyang anak na si Jordan. Napakamot na lang si Jordan sa bato. Mami naman, binubuking mo ako Nahihiya na tuloy ako sa kanya. Napatawa na lamang ng bahagya si Geraldine na ina ni Jordan. Naku, wag mo na itago anak. Nandiyan na siya sa harapan mo. Wag mo nang patagalin pa ito. Sige. Pag pinatagal mo, maaagawan ka pa ng iba. Ligawan mo na si Florence habang wala pang ibang umaaligid sa kanya. Sa ganda ba naman itong batang ito? Lalong-lalo na ang kagalingan niya makipaglaban. Sigurado namang kaya kanyang ipagtanggol sa mga gustong manakit sa'yo. Maganda siya anak at mabait. Gusto ko rin siya para sa'yo. Dahil totoo mapagkakatiwalaan siya. Pero mommy, baka ayaw niya sa akin. Napasinghal na lamang ang ina ni Jordan sa katumingin sa gawin ni Florence. Iha, okay lang ba sa'yo na ligawan ka ng anak ko? Tanong ni Geraldine kay Florence. Pilit nang umiti ang dalaga. Kung maniligaw po siya, dapat tanggalin niya yung pagiging torpe niya. Lalo na kapag nakaharap niya ang buong pamilya ko. Napatangu-tangu na lamang si Geraldine at muling tumingin sa gawin ng kanyang anak. Paano na yun anak? Pumapayag daw si Florence basta tatanggalin mo yung pagiging torpe mo. Hay nako, manang-mana ka talaga sa daddy mo nung nabubuhay pa Mas torpe naman si daddy no. Kahit kasi sweet phrases lang in public di niya magawa. Mas mahiyain pa nga siya pagdating sa iyo Mahinang natawa na lamang si Florence. Baka nga po hindi ko magkasundo sa ibang bagay. Siyempre, ibang environment ang kinalakihan niya, iba rin sa akin. Ngumiti si Geraldine at pinanlakihan ng mata ang anak na si Jordan. Handa naman mag-adjust para sa iyong anak ko, hindi ba Jordan? Napakurap-kurap na lang ng mata si Jordan bago siya nakasagot sa kanyang ina. Oo naman, willing ako. Ako pa ba? Di na ako magiging torpe no. Lalakasan ko na ang loob ko. Gagawin ang lahat, masasagutin lang ako ni Florence. Napailing na lang si Geraldine nang dahil sa inakto ng kanyang anak. Hindi dapat puro salita Jordan ha? Patunayan mo kay Florence na karapat dapat ka para sa kanya. Oo naman po mommy, patutunayan ko talaga yan. Proud na tugon ni Jordan, sabay tingin kay Florence. Nang magtama ang kanilang mga mata,
Napangisi na lamang siya nang makitang nahihiya si Florence. Pero hindi rin naman nagpatinag ang dalaga. Ngumiti rin siya dito. Oo naman, Jordan. Tapang mo ngayon ah. Parang kailan lang tinatakot pa ako gamit yung blankong baril. Kahit mali yung pagkakahawak mo. Talaga nagbago ka na ah. Mabuti naman kung ganun. Siyempre naman para sa'yo. At para sa sarili ko, magbabago talaga ako. Hindi na ako aaktong parang bata. Kasi baka ikahiya mo ako eh. Natawa ng bahagya si Florence nang dahil sa sinabi ni Jordan. Ba't naman kita ikakahiya? Eh ang cute mo nga pag nagmamaktol ka eh. Tapos may mga oras na nagiging iyakin ka din. Okay lang naman sa akin yun kasi naiintindihan ko naman kung di mo kayang kontrolin lahat ng emosyon mo. Pero kailangan mo pa rin matutunan na hindi lahat ng pagkakataon, ganun dapat ang maging reaksyon mo. Ngumuso naman si Jordan na parang bata. Sa'yo lang naman ako nagiging ganun eh. Sa'yo lang ako tumitiklo. Sa'yo lang ako natatakot. Sa angas sa tapang mo ba naman? Lahat kakatakutan ka at isa na ako doon. Sa alin? Sa natatakot sa akin? Oo, nakakahiya mga minin pero maraming beses na ako natakot sa'yo no. At sa'yo lang ako natakot ng ganun. Kaya wag mo akong tinatarantado. Iba ako magalit sinasabi ko sa'yo. O kita mo, mami. Parang siya talaga yung master sa aming dalawa eh. Palihim na napatawa na lang si Geraldine habang pinapanood ang kanyang anak at ang babaeng hinahangaan nito na hindi maglalaon magiging kanyang daughter-in-law. Lumipas sa mga buwan at taon, naging maganda ang pagsasama ni Florence at Jordan. Naging sila na nga at mas naging malapit pa sa isa't isa. Close na para bang mag-asawa ang datingan. Hanggang sa napagdesisyonan nila magpakasal na. Nagkaroon sila ng 3 gwapong anak at triplets nga ang mga ito. Sa kanilang pagsasama, napatunayan nila na hindi porke may kasamaan na ng ugali, mananatili na lang ganun habang buhay. Hindi naman pala biglaan ang pagbabago ng pakikitungo sa ibang tao. Minsan natututo, unti-unti at dahan-dahan. At kapag napag-uusapan, mas gagaan ang pakiramdam ng bawat isa. Matututo ang bawat isang maging mapagpakumbaba, matututong magpatawad, at matututong makontento at panatilihin ang kabutihan sa puso sa lahat ng oras. The end.